Hey, what's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, habang traffic at estimated traffic daw is 10 minutes. So, simulan na natin to para at least hindi masayang ang oras natin. Gusto ko sana habang nag-drive kasi mas, alam mo yun, flowing yung ano natin yung naiisip natin na sabihin sa inyo. Tsaka mas mabilis mag-function yung utak natin habang nag-drive. Kasi nga, very chill or very relax. Or nakaka-relax, sorry. So yun. Okay, sige, simulan natin mga ropa hanggang traffic. Ito yung ano natin, pag-uusapan natin for today. Ayan, nag-go na. So ito yung pag-uusapan natin for today na pinorward sa atin na isa sa mga ropa natin. Of course, sa Black App. Ito mga ropa, pakinggan nyo. All men are the same. But it's true that all men are the same in terms of them being barbaric or their locker room talks and guys being guys and boys being boys. In terms of relationship, there are still good men out there. And believe it or not, they're not 6 foot tall with BMWs na hatid sundo ka. And hindi rin lahat sila galing ng Ateneo and Lasal. Kadalasan kasi sa ating mga babae, basta makita natin na 6 foot matangkad, okay na, pasado na yan. Without even knowing yung heart and intention of the guy sa atin. And then, magugulat na lang tayo, nga matangkad sila, pero bad intentions pala meron sila sa atin. Like, they're not willing to commit, they're just playing us. And then, we would rant on social media and tell people na pare-pareho lang yung mga lalaki. Always remember that if the problems persist, maybe the problem is not external. Maybe it's internal. So tama naman sinabi niya. Sana maraming babae yung ganito pa na nag-post ng ganitong content. Kasi nakakatuwa na at least kahit pa paano ina-acknowledge nila na baka nasa kanila yung mali. Actually mga ropa, ganito naman talaga. Tayo yung nag-i-initiate. Pero hindi ibig sabihin nun, pag tayo yung nag-i-initiate, maseselect na tayo ng mga kababaihan. Kaya nga maling-mali or malaking isang kalokohan na aamin ka sa isang babae or mag-a-ask ka ng exclusivity or magiging consistent ka sa kanya para magustuhan ka niya. No. Okay? Hindi ganun ang way how to attract women. Women always based on feelings. Gets? So kung magiging logic ka sa pag-attract sa kanya, huwag kang mag-expect na magugustuhan ka niya. I prove it many times. Okay? Ang inyong lingkod mga ropa. Alam ko kung papunta na ng friendzone. Alam ko kung mape-friendzone ako. Pero alam ko rin kung ano yung way para kahit at least papano masabi ko na may ginawa ako para hindi ako mapunta ron. Though, alam ko na. Pag may mali ako, alam ko na papunta na ron. Pero minsan, naagapan. Pero kadalasan, hindi na. Kasi nga, pag binase na natin sa logic natin, yung pag-attract sa kababaihan, nawawala na tayo. Gets? Mas lalong hindi natin naintindihan. Kasi nga, ang logic ay 1 plus 1 equals 2. That's it. Pero sa babae, since emotions ang ginagamit nila, 1 plus 1, sometimes it's 11, it's 9, it's 8. Di ba? What? May tinatawag tayong biology. Yung sinasabi niya na about sa mga kalalakihan, yeah, men are all the same. Kung they are all men. Di ba? Pero pagdating sa biology, we're all fucking the same. Nag-iiba lang, syempre, of course, sa preferences, sa standard. Yun nga, na pag ang lalaki dumiskarte sa babae, hindi naman ibig sabihin agad na gusto niya lang bumembang. Ako naniniwala ako, ang lalaki, tinitignan niya ang kilos ng isang babae. Kung paano siya sa social media, kung paano siya sa sarili niya, kung paano siya makipag-socialize, kung paano siya makitungo sa mga ibang kalalakihan, or kung paano siya mag-reciprocate sa isang lalaki. Walang masama na nagpapa-hard to get kayo, ladies. Walang masama na ayaw nyo agad sumama sa isang lalaki. That's good. For me, actually, ano yun, tinataas nyo yung standard nyo. Ganito, ulitin ko mga ropa. Ang babae ang nagseset ng standards nila pagdating sa lalaking gusto nilang i-entertain. Okay? Ang lalaki namimili o nag-i-initiate sa babaeng gusto nila na makapareha or mabembang. Or sabihin natin na sexual relationship. Pero, ang babae na may standard, kadalasan, nawawala ang kanyang standard or as in zero yung kanyang standard pag dumating yung lalaki na nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba o yung lalaki na nakakapag-stimulate ng emotions niya. Gets? Ulitin ko mga ropa, babae pa rin ang magseselect sa atin. Hindi natin pwede na sabihin na piliin mo ko kasi ang babae nagbabase sa feelings niya. Kaya nga uulitin ko sa inyo, maling-mali na sasabihin mo
na I want exclusivity or don't worry, hindi ako kagaya ng mga ibang lalaki. Magiging consistent ako sa'yo. What the fuck? Hindi mo pwedeng sabihin yun nang dahil lang gusto mo siyang makuha. Hindi mo pwedeng sabihin yun nang dahil lang nanggagaling ka sa feelings mo. Nang dahil lang patay na patay ka sa isang babae. Nang dahil lang gustong-gusto mo tong isang babae na to. Willing kang i-pedestalize siya. Gets? Yung sabihin mo na you want exclusivity sa isang babae, isang malaking kamalian na. Lalo na kung hindi mo alam kung attracted talaga siya sa Europa. Maling-mali yung paniniwala nyo na sasabihin nyo na don't worry, I'm not your ex-boyfriend. Yung sasabihin mo yung intentions mo agad-agad. Wala namang masama na alam mo yung intention mo. However, may mga babae na hindi naman na kailangan pa nilang malaman. Di ba? Kasi nagbabase yung babae sa feelings nila. Kasi nga gusto nila may curiosity, may mystery. Hindi yung kinakanahan nyo na dapat sabihin mo kagad sa kanya kung gusto mo siya para at least alam niya kung sakaling di kanya gusto, at least nasabi mo sa kanya. Anong goal dun? Feelings na naman. Para lang masabi mo, at least nasabi ko. O ano, at tapos, may nangyari ba? Diba? Isang malaking kalokohan yan eh. Even women, ganyan yung mga ina-advise. Maling-mali mga ropa, hindi pwedeng ganun. Okay? Hindi pwede na magiging logical ka pagdating sa babae. Dahil ang atraksyon ng babae ay nababase sa feelings niya or sa emotions niya. Okay? Kaya nga uulitin ko many fucking times pag may nakita kayo na nagbibigay ng advice about sa being direct, being straightforward, na sabihin mo sa kanya how much you like her, sabihin mo sa kanya para at least wala kang regret. What the fuck? Hindi ganun. Okay? Ganito mga ropa, mas pipiliin pa ng inyong lingkod na itong babae na to hindi na ako pansinin all the way. Kesa naman sabihin ko sa kanya na gusto ko siya. Di ba? Kumbaga para sa akin, wait lang. Let me attract you first. Ngayon kung naiinip ka, bahala ka. Di ba? May mga ganyan mga babae, mga ropa. Ang inyong lingkod, eto mga ropa, I seldom share yung mga experience natin sa mga ganyan. Pero meron dati isang babae na alam ko, 3 times, alam ko pwede nang, alam mo yun, papunta na ron, pwede nang bembangin. Pero iniwasan natin yun. Why? Kasi hindi yun ang pinaka-goal natin. Ang goal natin is to attract her first. At doon natin nakita na sometimes gusto natin magseryoso sa babae at gusto natin na itong babae na to ilagay sa relationship category. Pero sa mga kinikilos niya, nag-iiba yung gusto mong ibigay sa kanya. Gets? Kaya nga babae ang nagsiset ng standard pagdating sa kung paano siya mamimili ng lalaki. Tayo lang yung mag-i-initiate. Okay? Yun nga ang problema. Pag nandyan na yung lalaki na gustong-gusto niya o nakakapag-stimulate ng emotions niya, nawawala ang standards niya. Gets mga ropa? So, ladies, hindi kami ang problema. Ang lalaki, nagpa-follow lang sa kung ano ang nakaka-attract sa babae. Kaya nga karamihang lalaki naniniwala na pag mapera ka, marami kang magiging babae. Well, pwede naman. Pero, huwag kang umasa na yung babaeng iniisip mo ay yung babae na magiging ina, na magiging anak mo. Gets? Kasi yung mga babae na mukhang pera, pera lamang ang habol sa'yo. Hindi naman yung relationship na gusto mo. Kung iniisip mo naman na dahil matangkad ka, guwapo ka, ay enough na para sa relationship or ma-maintain ang isang relationship. No, it's not. Because ang babae, ulitin ko, nanggagaling sa emotions nila. Mga ropa, kung makakabisado nyo, mga ropa, bakit ko laging sinasabi sa inyo, always make yourself attractive, kumausap kayo ng kumausap. Dahil yun ang way. Wala namang ibang way. Okay? Yung pera, yung pagiging gwapo, pagiging matangkad. Okay, ganito muna. Pumokus ka dun sa kaya mong kontrolin. Pagdating sa pera, kaya mo yan. Diba? Pero, syempre, it really takes time. Lalo na kung broke ka talaga. Diba? Pero pagdating sa itsura mo, sa tangkad mo, ito yung mga bagay na pwedeng wala kang control. Pero, you can make yourself more attractive. Saan? Sa pamamagitan ng pananalita. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Diba? Kaya nga hasain nyo yung sarili nyo na makipag-usap kung kani-kanino. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magsayang ng oras sa social media. Huwag kayong magsayang kahit sa akin. Huwag nyo sayangin yung oras nyo, nakinig lang kayo ng kinig, tapos hindi naman kayo nagtitake ng actions. Diba? It's a win-win for us. Kung ang gagawin nyo,
nakinig kayo sa akin isang beses, tapos nagka-idea kayo, aha moment, then bang, di ba? Tsaka mo gamitin yung nalalaman mo. Then, bumalik ka sa akin. Sabihin mo sa akin, ay puta, suplado mo to, king ina talaga, hayop. Hindi ko ma-explain pero I don't know kung paano ko sisimulan or sasabihin sa'yo na napaka-effective na sinasabi mo. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo mga ropa, it really takes time, okay? Ito lagi nyo tatandaan mga ropa, ang game sa babae at ang game sa pagpera, almost the same lang yan. Kailangan mo lang ng patience. Paliwanag? Kaya uulitin ko mga ropa, huwag kayong matakot. Okay? Huwag kayong matakot magkamali. Huwag kayong matakot na umalis sa comfort zone nyo. Huwag kayong matakot na hindi napakinggan yung mga idolo nyo na nakikita nyo na wala namang nabibigay na solusyon sa inyo. Sige, ito na lang, tapatan na tayo. Ilan sa inyo na nagpa-follow sa akin na hanggang ngayon, let's say for example, for a year or 6 months to 1 year, ilan sa inyo na nandito, na nakikinig sa akin every fucking day, even my fucking live, na wala pa ring result. Ngayon, kung wala pa ring result, puta, lumipat ka na. Lumipat ka na sa ibang content creator. Huwag mo na akong tiyagain. Gets? Kasi ibig sabihin, hindi kita kayang bigyan ng solusyon sa problema mo. Yung sa iba naman, tignan nyo yung mga sarili nyo. Sa mga pina-follow nyong ibang content creator, na tingin nyo, hindi kayo nabibigyan ng solusyon. For how many fucking years or how many fucking months, umalis na kayo dun. Kasi nagsasayang na lang kayo ng oras or nililibang nyo na lang yung sarili nyo. Kasi kung talagang totoong may ano yan, may result yan, most of the time, makikinig ka na lang ng onti-onti sa kanya, di ba? Or kung talagang ginagawa nyo, yung sinasabi ni Suplado Moto, most of y'all, maybe pasulput-sulput na lang dito. Kasi may result ka na di ba? Pero ito lang masasabi ko sa inyo, continuous learning yan. Kaya wag nyong kalimutan. Kaya pag may natutunan kayo, wag kayo basta-basta bibitaw agad. Kasi continuous learning yan. Maraming sanga-sanga yan. Kumbaga sa isang puno, maraming sanga-sanga. Minsan bumubunga, minsan bumubulaklak bago bumunga. Parang mangga, di ba? May bubulaklak muna yan bago magbubunga, di ba? Kung di ako nagkakamali. Kaya mga ropa, lagi nyo i-upgrade yung learning nyo. At dyan, makakaasa kayo sa inyong lingkod na laging i-upgrade ni Suplado Moto yung kaalaman niya para sa inyo. Okay? So, anong takeaway natin dito mga ropa? Ladies, nagpa-follow lang kami sa inyo sa kung paano nyo itrato ang isang lalaki, kung paano nyo ipakita inyong sarili, kung paano nyo pinoproject ang inyong sarili sa social media, sa pakikipag-socialize sa tao, or sa pakikipagkapwa-tao, or kung paano kayo kumausap sa lalaki. Gets? Ngayon, kung itataas nyo yung standards nyo at hindi kayo manggagaling madala sa emotions nyo, pwedeng makita nyo yung lalaking gusto nyo. It's biology for women to find the best guy. Alright? Kaya ang babae nakakapag-desisyon ng mali kasi nga padala siyang manggali sa feelings niya. Okay? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.